Hello guys, hello. Para ito sa lahat ng Gemini, welcome dito sa aking channel, Palaran 888. Welcome. Alamin natin yung last 2 weeks of January para sa'yo. Kay general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo yung intuition sa panunuan. Okay, Gemini. So, meron ka ditong reverse na number 54, watch a movie. Sinasabi dito ng card na to na siguro may plano ka na mag-spend time sa family mo or sa relationship mo this last 2 weeks of January. Like, isa doon is yung manood ng sine or spending time together. And nakikita ko na impossible to. So, nangako ka siguro or pinangakuan ka. But nakikita ko na imposibleng mangyari to. Dahil siguro yung ibang Gemini busy sa kanilang ginagawa. Or busy sa kanilang obligasyon. But, sinasabi sir dito na don't stop. Okay? Huwag kang titigil daw. Keep going. Huwag kang titigil. Hindi ko alam kung ano yung ginagawa mo sa ngayon. Pero, sinasabi ng barahan na to na huwag kang titigil. Okay? Keep going. Keep going. Ipaglaban. Ilaban mo kung ano yung dapat ilaban. First card natin is 6 of Wands. So, Gemini, isa sa magiging dahilan mo kung bakit ka magiging busy is marami kang obligations now. Pwedeng na-promote ka sa trabaho, tumas yung posisyon mo, tumas yung sweldo, na na parang tawag dito, nilagay ka sa isang lugar na malayo sa dati mong tinitirhan. So, nakikita natin yung recognition, yung boost, 'di ba? Yung career boost, career change na possible dito. Okay? So, meron kang victory, meron kang award, reward, is either money or pwedeng appreciation. Pwede makatanggap ka ng appreciation letter or certificate. And dahil dyan, dahil sa kung ano man na blessings na matatanggap mo, sobra-sobra kang magiging masaya. Sobrang magiging happy, contented and satisfied ka. Okay? Aapaw yung cups mo. So, ibig sabihin, pag umapaw yung cups mo, Gemini, talagang masaya ka. Talagang wholehearted yung pakiramdam talaga dito. Okay? Okay, so, Princess of Swords, makakatanggap ka ng isang mensahe or isang balita from isang babae. Pwedeng dating kakilala, dating kaibigan, kamag-anak, or kung kanino man, or pwedeng yung good news na to, Gemini, is para to dito sa ibang tao. Pwedeng kapatid mo, pwedeng magulang mo, or pwedeng pinsan, na pwedeng makatanggap kayo ng balita na yung kapatid mo natanggap na sa trabaho, yung kapatid mo natanggap na or nakapasa sa exam, interview, or kung ano man to, na recognition or appreciation. Okay? Okay, sweet treat. Okay, so dito naman, sinasabi sa'yo ng barahan na, siguro, di ba, pag may mga busy time tayo, isa sa posibleng magbigay sa atin ng, like, pag nagtatrabaho lalo, sa gabi. In my case, pag sa gabi nagtatrabaho, talagang yung pagkain mo ng matatamis, nakakatulong siya para magising ka, aside from drinking coffee. But, nakikita ko sa'yo dito na moderation, 5. So, kung maaari, i-moderate natin yung pagkain ng matatamis na pagkain. Okay? And, nandito yung the Tower. So, sinasabi ng barahan na iwasan mo yung sobrang pagkain ng matatamis dahil posibleng meron ka na masobrahan sa katawan mo. So, parang ganun. So, if ever meron kang problema sa sugar or anything, pwedeng maging worse siya. But hindi naman tayo doktor. So, if in case may kailangan kang itanong, so itanong mo yan sa doktor. Okay?
So, Six of Swords, it's travel. So, travel, nakikita ko siya dito yung travel. Okay? So, yung travel na to is pwedeng relocation because of work, travel because of leisure, travel because movement siya, like lilipat ka ng bahay, lilipat ka ng pinagtatrabuhan mo or pinagbibusinessan mo. Okay? Magician, isang unexpected travel ang posibleng gagawin mo by the end of the month. Isang unexpected na message ang pwedeng matanggap mo, or isang unexpected na communication or information, kwento ang posibleng matanggap mo. Okay, 9 of Cups and then 2 of Wands. So, nakikita ko siya dito na yung matagal mo nang pinoprocrastinate regarding relationship, regarding choices, or kung anumang decision na yan in terms of money or career, ay posibleng babalik ulit sa'yo. Diba? Yung siguro last year, nagpa-procrastinate ka na mag-travel, lumipat ang trabaho, lumipat ang bahay, or anything, and then bigla mo siyang na-let go, and now babalik na naman ulit siya sa'yo. Yung iba sa inyo na gustong-gustong mga ibang bansa, tapos patuloy na nangangarap, pero hindi natutuloy, possible ulit na pumasok siya ngayong 2025. Okay? 9 of Cups, isang family celebration, family gatherings, family events, situation, ang posibleng dumating sa buhay mo na magdadala sa'yo ng sobra-sobrang ligaya. Okay? Sobra-sobrang saya. Okay? So, etong 9 of Cups is pwedeng hindi ito direkta sa'yo, pero related sa'yo. Pwedeng kamag-anak mo, kaibigan, kapatid, magulang, meron silang isi-celebrate na posibleng magdadala sa kanila ng sobra-sobrang happiness. Okay? Okay, so tingnan natin. Sa ilalim mo dito is 9 of Cups. Same din dito sa 99. So, sinasabi it's completion. 99, in terms of money and career and relationship, meron kang mamamanifest sa buhay mo. Like, matagal mo nang hinahanap yung trabahong ito, matagal mo nang hinahanap yung relationship na to, itong, kung ano man to na minamanifest mo, posibleng mamanifest mo siya. May mga family gatherings kayo, or pwedeng may mga family events or family wishes na matagal na every New Year minamanifest nyo, and dito sinasabi na pwedeng mangyari siya. Okay? Kung hindi man mangyari sa end of the year or end of the month, pwedeng mangyari siya. Near future siya. Okay? In terms of money, isang wish mo sa usaping pera ang posibleng mangyari as soon as possible. Okay? So, thank you guys for watching and see you again. Bye!